Mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado na umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo namin nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin sa ating mga listeners sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayon din sa ating mga kaagapay sa 1197 DXFE Davao. At sa mga narito naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado ng umaga, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. At ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica at ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito lamang po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas na pakikinggan at napapanood po sa ating pong Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At sa Channel 185 po sa Signal TV sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV. At tayo ay sinasamahan din ng ating growing family. Naagapayan tayo nila Absidi Ferrer Tabua, Minka Tiangco, Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shikaina Abalon, Shaira Gabornes, gayon din ang ating ProdTex na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes, gayon din yung RTV naman natin na sina Aileen Valdez, Wenmark Balatukan, Angelica Calayag, Bong Chica, Jabez Mancio at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter site. At sa punto naman pong ito ay nais naman nating pasalamatan ng ating pong mga kaagapay na patuloy po nating nakakapartner sa ministry po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyong pong suporta, 77 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga nais naman pong maging kabahagi ng ating pong ministeryo, maaari po kayong mag-message sa ating pong Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin nyo na rin pong aming website sa donatenow.febc.ph. Yan po ay one word, ano? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Pero bago po kami magpatuloy ni Attorney Chona sa maganda po nating pag-uusapan, ay pagkaing pagkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Roma chapter 12 verse 12. Ang sabi po, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong komento, lalo na legal na katanungan, maaari niyo po yan ipadala sa amin sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroroon po kayo, please like and share. Tayo po ay magpo-pause for a break sa ating pagbabalik. Tutungo na tayo sa ating diskusyon at nawa po ay tutukan ninyo yan sapagkat marami po tayong kaalamang makukuha riyan. Kaya huwag kayo maglilipat na istasyon, kami po ay magbabalik kaagad sa ilang sandali lamang. Tabas ng Batas! Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala.
Okay, so tayo po'y nagbabalik muli dito sa ating programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzales at napakaganda ng ating magiging talakayan ngayong umaga, Attorney, dahil sa kakapagdiwang pa lamang natin Yeah. ng Araw ng Kalayaan at Yes, ito ay yes. mahalagang bigyan talaga natin ng pansin, ano, dahil sa Mhm. hindi naman po yan basta dumaraan lamang at pinagdiriwang at wala pa kang pasok ano, dahil yan ay talagang holiday, pero alam mo ba ninyo na magandang ating bigyan ng pansin, ano ho ba? Ibig sabihin itong kalayaan na ito na binibigay po sa atin at wag po natin ito i-take for granted dahil hindi po lahat ng mga mamayan sa mundo ay merong gantong mga kalayaan. Kaya attorney, sa kalayaan ng konsensya, ayan Yeah. ang gusto nating pasimulan ng ating pagtatalakay, freedom of religion in the Philippines at ang Yeah. sinasabi ng ating saligang batas patungkol riyan. Tama po yan, talaga, Attorney Chona, dahil pag sinabi natin na tayo ay nabubuhay sa malayang bansa, hindi lang tayo malaya from foreign domination, pero malaya din tayo dun sa domination mismo ng government at ng ibang Yes. mga tao sa atin. Kasi hindi ho tayo pwedeng diktahan ang buong buhay natin ng iba at lalong-lalo na ng gobyerno. Yan po ay meron pong mga limitasyon. In fact, meron pong primacy ang karapatan ng mga taong nakatira sa isang malayang bansa. Mhm. Ang pinaka-fundamental po dyan ay yung kalayaan ng konsensya o ito yung tinatawag na freedom of religion. Dahil kung wala Yeah. ho kayong karapatan at kalayaang manampalataya, ay wala rin ho kayong wala rin hong saysay ang ating karapatan to ipahayag ang ating paniniwala, no? Yung freedom of speech, freedom of expression, Mm-mm. dahil wala kang karapatang maniwala kung anong gusto mo, di ba? So, kaya nga po ang kalayaan ng konsensya, ang freedom of religion and freedom of thought is the most fundamental of all Yes, freedoms, no? Ito po yes. ay halaw at hango po mismo sa ating konstitusyon, ano? Ang simulan natin ang pagpapaliwanag sa konstitusyonal na batayan ng kalayaan natin sa relihiyon at konsensya. Okay? Sa Article 3, Section 5 po ng ating Bill of Rights, sinasabi po rito, no law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. The free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference shall forever be allowed. So, tatlong bahagi po itong article po na to, itong Section 5 ng Article 3 na Bill of Rights po natin. Unang-una po yung tinatawag na non-establishment clause, no? Yes. Sinasabi, no law shall be made respecting an establishment of religion. Ibig sabihin, Mm. ang batas po ay hindi pwedeng gawin na para ikaw ay sumuporta ng iisang relihiyon lamang, no? Mhm. That you try to establish faith sa lahat ng mga Yes. tao sa pamamagitan ng paggawa ng batas. Malinaw yan kahit si Paul, ang Apostol Pablo, sinasabi niya, tayo'y naliligtas hindi sa pamamagitan ng batas, pero tayo naliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito po'y Yes. personal na Mm-mm. atin pong kinakailangan pasukin at tahakin. Kaya po yung may tinatawag na it's a personal journey. Kaya nga po hindi mo pwedeng establish ng kahit anong batas ng Attorney, gobyerno. na yaman din lamang naririyan ka sa pagpapaliwanag na yan kasi marami pa rin ang hindi naunawan ano ba talaga ang separation of church and state. Yeah, tama, tama, tama. Kasi nga, ang separation of church and state is not the separation of God from government po, no? Lagi Yes. namin pinapaliwanag ni Attorney Chona dito. It's the institutional separation of the institutional church at institutional government offices. Pero, both under God po yan, ang sinabi po ng ating Constitution mismo, sa preamble mismo, imploring the aid of the Almighty God. Kaya Mhm. nga po, kung iisipin natin, ay napaka-sound po ng ating mga prinsipyo sa ating konstitusyon, no? Na kung Yes. saan hindi pinipigilan ang pananampalataya sa pamamahala.
Kaya Alam nga mo, po, yes, attorney, opo. sorry, no, kasi meron lagi nagsasabi na kinakailangan ba tayo na magpahayag ng ating mga pagtutol sa mga pinapanukalang batas, sa mga polisiya. Hindi ba may separation of church and state? So tayo ay mga mananampalataya, tayo ay mga taong simbahan, pagpalagay na natin. Dapat ba na tayo ay nakikilahok, nakikialam tayo sa affairs of government? Di ba may separation of church and state? Attorney, pakilinaw mo nga ulit iyan. Nako, maganda hong katanungan yan dahil hindi po ibig sabihin na ikaw may pananampalataya sa Diyos ay hindi ka na dapat nakikilahok or hindi mo ginagamit ang pananampalataya mo sa affairs Yes. ng gobyerno, ay baliktad na baliktad po yan. Dahil doon sa Mm, second clause, yung kanina, yung sinasabi natin, non-establishment of religion clause, mm-mm. eh yung pangalawang clause is yung tinatawag na free exercise Yes. clause. Ibig sabihin, dapat malaya ka rin sa iyong pag-exercise ng iyong religious at ang iyong faith. No, ito yung no law shall be made to prohibit yung free exercise ng iyong Yon. pananampalataya. So, Yes. kasama po dyan ang iyong pagboto, kasama dyan ang pag-articulate mo sa mga posisyon sa public policy. In Mm-mm. fact, lahat ho ng ating mga public policy ay halo po sa pananampalataya ng mga gumagawa po ng batas. So, you Tama. cannot really separate Mm-mm. Yes. the determination and creation of laws from the determination of what is right and wrong. Kaya nga, And yes. yes, opo, And we subscribe, hindi ba, attorney, doon sa prinsipyo na doon sa separation of church and state, ang Estado ay hindi lang maaaring magtatag ng iisang relihiyon yes, na, di ba, katulad ang banggit mo nga kanina na sasaklawan ng gobyerno yung ating pagpili sa kung paano yung paniniwala na gusto natin para sa ating mga buhay. Kaya hindi tama. maaari na mag-establish ang Estado ng isang relihiyon, susunod tayong lahat, tapos gagastusan ng public funds Oo, itong tama. relihiyon na ito, no? Tama pero kung ikaw ay magpapahayag ng iyong panananaw Yes. at pananampalataya bilang isang government official ay hindi ho yan pinagbabawal. In Tama. fact, marami na ho Yes. tayong nakikita na mga pastor, mga lingkod ng Diyos, meron pa hong mga pari na nag-step down sa kanilang position to run for public office, and that is fully accepted po sa atin pong batas. At Mm. yung sinasabi nga yung free exercise and Mm. enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference Yes. shall Yes. forever be allowed. Ito yung tinatawag na bawal ang religious test. Ibig Mm. sabihin kapag ikaw ay boboto, civil at political rights mo, tinitingnan muna kung anong relihiyon mo, bawal na bawal po yan. Ano po? Yan po yung sinasabi natin kanina, non-establishment clause, tsaka yung free exercise clause. Attorney, ano naman Mm-mm. po ang mga prinsipyo at limitasyon sa Yes. freedom of religion, kung meron man? Oo. From the point na sinabi sa saligang batas na yung free exercise and enjoyment of religious profession and worship, i-highlight natin at nasabi mo kanina, without discrimination or preference shall forever be allowed. 'Di ba? So talagang matinding mga pananalita yan, ano? Kasi naroroon ang pagtingin dito sa kalayaan natin na isa buhay, 'di ba? Enjoy pa nga no? Yung religious profession and worship forever be allowed yan, ha? Without discrimination. Ganun pa man, hindi po kasi lahat ng right ay absolute, ano? Talagang meron pong limitasyon ang mga karapatan. Ganun pa man, pag tinignan natin yung mga prinsipyo at limitasyon sa free exercise of religion, ay merong mga bagay doon na kailangan din natin ikonsidera mula doon sa nabanggit mo kanina na yung enjoyment and free exercise of religion is shall forever be allowed, ano? Kasi ito lamang yung mga limitasyon. Una ay compelling state interest test, no? Ito ay meron ng naging desisyon ng Supreme Court patungkol rito, no? Estrada versus Escritor, na ang sinasabi na ang Estado maaring mag-regulate ng religious exercise. Pero, kasi pag-regulate, hindi nangingialam yan, di ba? Nagre-regulate yung tinitingnan lamang ang pagpapatupad, ang pagsasabuhay. For example, noong religious profession na yan o religious belief na yan.
na kung merong compelling state Yeah. interest, medyo matindi yun, na compelling, kailangan talagang matindi yung dahilan para Mm. i-regulate, ha? Hindi control, ha? Yeah. I-regulate lang ang exercise ng religious freedom at ito ay nakabase pa rin doon sa panuntunan na ito ay least restrictive. Kumbaga doon sa hindi mapagbabawalan pa rin ang pag-exercise ng religious freedom and right of conscience mo, belief and conscience mo. So, may compelling state interest, hindi siya defined, attorney, no? So, depende sa sitwasyon. Pero hindi basta state interest. Buti na lang nilagay doon compelling. Ibig sabihin, napakabigat na dahilan Mm. para ang Estado, ang gobyerno Mapilitan. ay mapilitang mag-regulate Oo. ng religious exercise. Ibig sabihin, merong napakatibay na Yeah. dahilan tulad ng public safety, no, Mm. na dapat gawin ito para hindi naman pa rin nariyurakan at nalilimitahan ng husto ang pananampalataya ng isang tao. Attorney, gusto ko lang bigyan ng pansin at Yeah. daan dito, no. Isang example nito ay noong nakaraang pandemya ay Yeah. merong sinusulong na panukalang batas na kung saan ay meron tinatawag tayong vaccination passport. Ano ibig sabihin nito? Ito ay naglalayo noon na gawing mandatory ang vaccination, ano? Eh alam naman natin na sa ating mga kababayan, meron talagang mga hindi wala, Naniniwala. oo, hindi naniniwala doon sa vaccination dahil sa kanilang religious Mm. beliefs, ano? At yun ay dapat proteksyonan pa rin. Kasi hindi natin maaaring payagan na i-violate ng isang tao ang kanyang religious belief. Ano? Kung kaya't merong mga pag-uusap noon sa Kongreso at in fact, merong mga naging hakbang tayo noon, may mga sumulat sa ating mga kongresista, ang PCEC, ang IUFP, NFS, PJM, talaga nagtulong-tulong para i-bring up iyon sa ating mga mambabata, sa mga senador na iyon ay discriminatory, ano, sa religious rights ng mga kababayan natin na hindi magpapa-vaccine dahil sa kanilang religious belief. And it should be protected. Kaya dahil nakita nga na discriminatory yun, tinanggal yung provision na yun Yeah. doon sa batas na yun, naging batas na yun. Kaya meron mang limitasyon, pero nandun pa rin ang pagpapahalaga doon sa religious rights and convictions ng ating mga mamamayan. At naalala ko nga yung panahon din ng pandemic, no, nagkaroon ng pagsasara nga sa mga religious Yes, activities, pero hinayaan pa rin ang mga pastor at mga ministro, pati mga imam na magbisita ng tama. mga bahay-bahay Mm, para naman sa mga for religious purposes, ano, kasama ang yes. for spiritual growth. At ako'y masayang sabihin, ako'y nung panahon na yun ay parte ako nung Oo, IATF na yan at isa ako sa talaga nagsulong noon at naalala ko isa yan sa mainit na oo, pinag-usapan nung tama. task force at that time kasi nga mataas ang pagrespeto ng ating bayan Mm-mm, pagdating sa religious freedom tama. ano. Kaya nga Malaking ba nagkaroon din, attorney, di ba, ng mga house churches? tama po. Oo, yes. Yes, kasi dapat Dumami. magpatuloy. Oo, kasi hindi mo pwedeng pigilan, lalo sa mga ganong Yeah. sitwasyon. Ganong Yes. may pandemya, sobrang uncertainty, hindi alam ng mga tao kung saan huhugot ng pag-asa. Eh, kinakailangan talaga ang religious ano dyan, convictions and principles, di ba? Biblical precepts pa nga ang talagang dapat na ituro dahil ang pag-asa ay nasa Panginoong Yesus. Tama po. At attorney, nabanggit mo na yung ilang sinabi, prinsipyo mula sa jurisprudence o desisyon ng Korte Suprema. Ah, siguro bigyan natin ng pahapyaw na mga Mm-mm. idea ang ating mga Yes. kasamahan patungkol sa mga mahalagang desisyon na inilabas na rin ng ating Korte Suprema that applies this concept of freedom of religion sa tunay na buhay, ano? Merong istorya ng isang empleyado ng korte na kung Mm. saan siya ay nagkaroon ng isang common law relationship na pinahintulot ng kanyang relihiyon. Ano, Mm. yung ibig sabihin sila ay pinagsama at sila ikinasal doon sa kanilang relihiyon pero hindi naman sila
masasabi na narehistro o inirehistro ang kanilang pagsasama. Ano po? At ang nangyari ho dito sa taong to ay siya po ay kinasuhan ng immoralidad base ho sa civil service rules, no? Ito po yung kaso ng Estrada versus Escritor, 2003 case, na kung saan ang Korte Suprema po ay ginamit yung idea o yung konsepto po ng benevolent neutrality ng gobyerno patungkol sa mga matters of religious concern, na kung saan sinasabi ang isang gobyerno ay dapat magpigil-pigil pagdating sa mga issues ng religion at faith at hindi Mm. basta-basta nangihimasok, no? Yes. Pagdating ho dyan, kung kaya ang Korte Suprema ay sinabi na hindi daw pwedeng tanggalin ang tao na yan dahil ang kanya pong paniniwala ay bahagi ng kanya pong relihiyon. At hindi po ito basta-bastang maaaring ipagbawal daw ng gobyerno. No, kaya ito po ang kauna-unahang kinilala ng Korte Suprema ang religious freedom bilang isang preferred right at Mm. dapat daw igalang Yes. maliban kung meron pong tinatawag na compelling state interest. Ito po yung pinapaliwanag kanina po ni Attorney Chona. Meron din po kaso na isa pa, yung Ebralinag. Ito, sikat na sikat din. Ano? Mhm. Mas maaga pang kaso ng Ebralinag versus Division Superintendent of Schools ng Cebu, na kung saan ang mga estudyante ng isang simbahan at isang pananampalataya, isang relihiyon, ay tinanggal sa paaralan dahil tumanggi po na makilahok sa flag ceremony. Bakit? Kasi kanilang paniniwala na bawal daw sa kanilang relihiyon ang pagtayo pagdating po nung pag-awit ng national anthem, Mhm. no? Sila po yung tinanggal, kaya po ang mga magulang ay nagreklamo sa korte on the grounds na ang kanilang pagtanggal sa kanila violated po ang kanilang freedom of religion. Ang sabi po ng Korte Suprema na ang kanilang pagtanggi ay bahagi po ng kanilang religious belief at hindi dapat sila maparusahan dito. At ang sinabi daw po ng Korte dito na ang nationalism ay hindi po dapat ipilit sa kapinsalaan ng religious liberty. Ibig sabihin, hindi mas matindi at mas fundamental ang religious rights and freedom doon po sa tinatawag na advokasya ng gobyerno na ituro ang nasyonalismo. Ayan po. So, marami pang mga ibang mga court decisions pero yan lamang ang aking gustong ibahagi. Pero attorney, ano po ba sa ngayon ang mga hamon, no, sa Mm. atin pong freedom of religion? Meron po ba sa ating mga batas ngayon o Oo, sa panukala? mga pinapanukala. Opo, Oo, kaya opo. nga ang ganda nung kaninang nabanggit mo nga na ang saligang batas mismo ang nagsasabi na yung free exercise of religious rights, ano, yung profession and worship, hindi maaring ano yan, ano, isang tabi at yan ay shall forever be allowed at dapat ay free from any discrimination. Kasi po, merong mga pinapanukalang batas ngayon na talaga pong direktang, ah, di ba, hindi lamang lalabagin ano, itong ating mga freedom of religious expression and religious beliefs, ano, kung hindi maging yung the way we live our lives. Kasi remember, ito pong religious rights, hindi lang to believe, di ba, yung right of belief, kundi right to act on your belief. So, ibig sabihin, hindi yan Yes. paniniwala na nasa isip mo, nasa puso mo, kundi hindi ba nagagabayan ka noon na i-impluwensyahan ka nung kung ano yung pinaniniwala mo, kung paano ka namumuhay. Ngayon, dito sa mga batas na kinakailangan po talaga nating bantayan, na nasasaklawan po talaga yung ating religious rights and freedoms. At sabi nga, yuyurakan, ano? Yung ating religious rights and freedom ay isa na rin po yung matagal na nating naririnig na SOGI bill. So ito po ay hindi lamang pagpoprotekta doon sa sektor ano po na nais na bigyan ng preferred parang state ano o estado sa lipunan ano dahil nais silang proteksyonan. Kung hindi, ito po ay may direktang paglabag naman sa ating
freedom of religious rights and convictions. Ano, bakit natin nasabi? Kasi po, meron pong mga nakasaad sa panukalang batas na yon na maging yung pagpapahayag po ng ating mga pinaniniwalaan, tayong mga Kristiyano hango sa salita ng Diyos, marahil ang ating mga kababayang Muslim mula doon sa kanilang Quran, pinagbabawal doon sa pagtatalakay ng mga bagay na may kinalaman sa, for example, those who are living in this same-sex relationship. No? Pipigilan ka nitong SOGI bill na magsalita ng ayon sa pananampalataya mo doon sa ganoong uri ng pagsasama o relasyon o pamumuhay, no? Na alam po natin na nasa banal na kasulatan, gayon din ay kung di tayo nagkakamali, ay maging doon din sa mga paniniwala ng ibang relihiyon. Kung kaya, kung atin pong isusulong itong ganitong uri ng panukalang batas na poprotekta doon sa isang sektor laban sa diskriminasyon sa kanila, bakit naman po madidiskrimina naman ang mga maraming Pilipino na mayroong relihiyon, na may paniniwala, na dapat po na sundin natin kung ano ang sinasabi sa ating mananampalatayang banal na kasulatan na nagsasabi na hindi po iyon ang disenyo at layunin ng Diyos na ang nagsasama ay parehong kasarian. Hindi yun ang kalooban ng Diyos, hindi yun ang disenyo ng Diyos. Kundi ang disenyo ng Diyos at ang kanyang layunin ay for a man and a woman. Na magkaroon ng relasyon para makapag-establish sila ng family sa pamamagitan ng marriage nila. No? Kung kaya ito po ay bilang tapak din naman doon sa ating mga karapatan bilang religious or faith-based na mga mamamayan, nasasaklawan po iyan. At the same time, meron tayong mga examples na nakita sa ibang bansa kung saan mga Christian na mga nasa larangan ng business, na sila ay pinilit, na gawin ang isang bagay para lamang mapaboran, for example, ang sektor na ito na sinasabing marginalized, they say the LGBT sector, sinasabi doon sa ibang bansa na dapat silang proteksyonan, pero kanila pong isinusulong yung kanilang naisin na isang Christian, ito familiar ang marami ito, yung baker, gumagawa siya ng cake, Christian siya, na labag sa kalooban niya, sa konsensya niya, na gumawa siya ng isang cake na parehong lalaki o parehong babae ang nandun sa top ng cake, dahil merong same-sex marriage ceremony. Labag na labag sa kanyang religious convictions at sa kanyang religious rights. Pero dahil pinwersa ng kanyang kliyente na nasa same-sex relation, kinasuhan itong baker na ito kasi meron nga silang ganitong batas. Kaya po dito sa ating namang bansa ay itong mga batas na ganito isinusulong ay ating pong pinapareview mabuti. Ating pong binibigay ang ating mga opposition dahil po sasaklawan nito ang ating religious rights. So, meron ding Magna Carta of Women, na bagamat ito ay para sa pagpoprotekta ng mga kababaihan, magkaroon ng pantay na pagtingin ng lipunan sa kababaihan at kalalakihan, napapasukan po ito na tinatawag na gender ideology na wala po doon sa intensyon ng batas, ng saligang batas rin natin. Kaya maski labag sa paniniwala, ay parang tila isinusulong na ito ay kilalanin, at gawing normal sa ating lipunan. Meron ding Magna Carta for Children na kung saan naroroon ang comprehensive sexuality education pa rin, na kung saan tatanggalan ang mga parents ng kanilang karapatan na palakihin ang kanilang mga anak on the basis of their religious convictions. Samantalang iyan ay protektado ng konstitusyon natin. So merong mga provision din riyan na pagbabawal din, maski yung tinatawag natin biblical discipline. So ito ay meron na ring stand-alone bill dati, attorney. Ito yung parang anti-corporal punishment bill, Parang ang sinusulong ay positive discipline. Ito ay nung mga nakaraang kongreso. At pumasa nga ito, naging batas ito. Kaya lamang ito ay vinito ng ating nakaraang presidente, na kung saan sinabi na hindi maaari na hindi natin bibigyan ng karapatan ang mga magulang na disiplinahin din yung kanilang mga anak, Kasi biblical yan. At the same time, kung sinasabi natin ay baka maabuso, masaktan yung bata,
at magkaroon ng cruelty, eh may batas naman ho tayo against child abuse. Pero yung Yeah. tanggalan ang karapatan ng kanilang God-given authority to discipline their children, even yung, di ba, pati ang spanking, attorney, Yeah. ha, pinagbabawal doon sa naging batas na yon. Kaya nga vinito iyon ng nakaraang presidente. Eh dahil nga, hindi naman marapat na mawalan ang mga magulang ng karapatan na disiplinahin ang kanilang mga anak. Ayon ha, sa panuntunan ng ating pananampalataya at paniniwala ayon sa banal na kasulatan. So, ito lamang yung ilan, ano? Pero marami pa tayong binabantayan dahil po ang isang napakahalagang layunin, ba't po natin tinututulan itong mga ganitong panukalang batas? At tandaan po natin, dahil ito po ay yumuyurak na, sumasaklaw na, talaga natatapakan po nito ang ating mga karapatan bilang mga mamayang Pilipino na mayroong paniniwala sa Diyos at sa pamumuhay na ayon sa kanyang kalooban. Kaya yun po ang pinaka mahalaga rin, ano, among other things, so ba tayo tumututol? The violation of our freedom of religion na guaranteed by the Constitution that should be exercised, no, without discrimination and without preference. Tama po. At napakaganda ng mga naibahagi ninyo, attorney. At dapat rin natin sigurong tingnan naman kung ano nga bang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol Yes. sa freedom of religion. Kasi alam naman natin na ang mga bagay na ito ay halaw at hango pa rin sa salita ng Panginoon. Una ho, sinabi ho ng salita ng Diyos, if you confess with your mouth and believe in your heart that Jesus Christ is Lord and that God has raised Him from the dead, you will be saved. Ibig sabihin, kung ikaw ay mananampalataya at ipapahayag mo sa buong mundo na ang Panginoong Jesus ay Panginoon, no? That He is Lord, ikaw daw ay maliligtas. So walang pilitan nito, ibig sabihin hindi pala pwedeng makikita natin na yung freedom of conscience diyan, ano? Hindi ka pwedeng pilitin na manampalataya at hindi ka rin pwedeng pigilan. Ano? And that salvation comes by a personal conviction at personal manifestation and personal profession natin. No, bagamat tayo ay naghahangad ng isa pong bansa na tumatalima at nagtataas ng mga ah, standards, no, na ayon sa salita ng Diyos para sa pamilya, para sa bata, para sa ating mga buhay. Subalit, ang tunay na kaligtasan ay nanggagaling kapag ho ang isang tao ay malaya niyang ginagawa ang pagtanggap niya sa ating Panginoon. So, yan po, mahalaga. Hindi ka pwedeng sabihin, oh, wag ka maniwala kay Jesus. Hindi pwede magpasa ng batas na ganyan. Oh, ito lang, kailangan yung klase ng worship na gawin ninyo, hindi po pwede. That's part of our freedoms na ibinigay po sa atin ng salita ng Diyos. At the same time, sa Joshua chapter 24 verse 15, naalala ninyo, sinabi ni Joshua dun sa mga Israelita, sinabi niya, pumili kayo kung sino ang inyong paglilingkuran. So, choose you this day whom you will serve. But as for me and my house, we will serve the Lord. Di ba? So yung choice pa rin, again, Joshua being the leader and the head no kanila pong revolutionary government na tinatawag, ano? Sinabi niya, binibigyan tayo lahat ng Diyos ng kalayaang pumili kung sino ba ang iyong paglilingkuran. Ang mga Diyos-Diyosan nung ating pinanggalingan ng mga pagano o ang tunay na Diyos. So, sabi niya, pero para sa akin at sa aking buong household, kami ay maglilingkod sa tunay na Diyos. Wow, ganda, no? At Mhm. sinabi rin yan sa Acts chapter 5 verse 29, isa pang magandang example dito, no? Na kung saan ang mga apostles sinabi na dito na mas higit naming dapat sundin ang Diyos kaysa sa tao. Sinabi, but we need to obey God more than man. Ibig sabihin, kahit na may inuutos po sa atin pala ang mga institusyon ng tao, kung ito po ay salungat sa nais at sinasabi ho ng Diyos sa atin, ay tayo po ay dapat tumalima ng malaya sa pinapagawa po sa atin ng Diyos. And finally,
Sa Daniel chapter 3 verse 18, makita po natin ang storya ni Daniel, nila Shadrach, nila Meshach at ni Abednego. No, ito po lang sila Azariah, si Mishael, tsaka si Hananiah. Yan ang tunay na mga pangalan po nila. Yes. Sila ay hindi pumayag na sumamba doon Mm. po sa tinayo na isa pong rebultong ng malaki. Dahil ito po ay labag sa kanila pong pananampalatayang itinuro po sa kanila. So, ang implication po na to sa ating bansa, kung po pinoprotektahan po ng batas ang ating reliyon, ay mas malaki po ang tsansa ng moral regeneration. Ano po? Ibig sabihin, pinahayaan na maipangaral ang salita ng Diyos. Malaki po ang tsansa na tayo po ay magkakaroon din ng ating pong pag-angat ng ating pong social moral upliftment. Kapag ang simbahan po ay pinatahimik o kinitil ang kanilang pong karapatan, mawawala rin po ang panlipunang konsensya o yung social conscience ng bayan. Kaya mahalaga pala ang mga pastor, nangangaral, ang Yes. mga magulang, ang mga teacher, ini pinapaliwanag at sinasabi po kung ano po ang naisin ng Diyos. At dapat ho tayo maging mapagmatyag Mm. sa ating mga mambabatas at sa mga batas na nagmumungkahi ng mabuti, pero pwede naman palang minsan akala mo maganda, Mm. tinatapakan naman pala ang kalayaan natin sa pananampalataya at konsiyensya. Yes. So, attorney, ano ba ang dapat natin maging panawagan sa atin pong mga Mm. kasamahan at sa taong bayan? Sa ating mga magulang na tagapakinig at taga-subaybay, kailangan po na tayo ay maging mapagmatyag at sama-samang proteksyonan at protektahan ang ating karapatan na turuan ang ating mga anak ayon sa ating religious convictions. Yun po ang term na nakalagay sa Konstitusyon, Article 15, Section 3, no? According to our religious convictions. Kaya yan po ay katungkulan ng mga magulang, obligasyon natin, hindi lamang sa konstitusyon, kundi sa Panginoon, na tayo biniyaan ng mga anak at tayo po ang mayroong obligasyon tungkulin na sila ay palakihin. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan? In the ways of the Lord, di ba? We have to teach them the ways of the Lord para po sa kanilang pagtanda ay hindi po nila lalayuan, hindi po nila tatalikuran ang mga panuntunan na may kinalaman sa pamumuhay ng ayon sa salita ng Diyos. Sa atin naman po mga pastors and religious leaders, kailangan po alam din po ninyo inyong mga legal na karapatan. While you are servants of God, kayo po ay citizens pa rin ng bansang ito. At meron pong obligasyon tayo bilang mga mamayan ng bansa ito na malaman natin ang ating mga karapatan, ang ating mga obligasyon bilang mga mamamayan, lalo na nga po sa education, sa pagdidisiplina at sa pangangaral. Kaya hindi rin po natin dapat hayaan ang mga panukalang batas na pipigilan naman ang ating mga pastor, ang ating mga ministro, ang ating mga religious leaders na ipangaral ang salita ng Diyos kung ano man ang naroroon. Kasi tulad sa SOGI Bill, meron doong sinasabi patungkol sa pagsasalita, public speaking, na meant to shame, vilify, or shame ang sektor ng marginalized sector. So syempre, talaga hindi po sila dapat nahiyain, hindi sila dapat na 'di ba, i-vilify na i-condemn kung hindi Oo. talagang dapat mapangaralan pa rin ang salita ng Panginoon just like the rest of all of us. No, Yeah. dahil po lahat po naman tayo ay sinners and broken, kinakailangan natin ang salvation that comes from the Lord Jesus. So, pero kung meron ganitong panukalang batas, napipigilan tayong mangaral ng whole counsel of God kasi mapipilitan kang pumili dahil iiwasan mo yung mga merong patungkol sa homosexuality, for example. Pagka may ganitong panukalang batas na naging polisiya talaga. So, kailangan po natin din namang tutulan yung mga ganun sapagkat that is a violation of our freedom of religion. Kaya alamin po natin yung ating mga karapatan sa mga mababatas naman at sa ating mga opisyal. Tandaan po natin yung ating pinanunumpaan na tungkulin. Remember, nag-oath of office po ang bawat isa. Nakalagay roon, we have to uphold the Constitution. Itataguyod po ang Constitution at atin pong susundin ang Constitution, including freedom of religion. Kaya po, kung nagsusulong ng mga panukalang batas na lalabagin ang ating freedom of religion, mag-isip-isip po. Kasi sa oath of office po ninyo,
sinabi ninyo that you will uphold the Constitution and that includes freedom of religion. At ang ating mga kasama sa ating profession, the Christian lawyers, ayan, ay patuloy pong magsama-sama na tayo rin ay titindig at ipagtatanggol ang ating pananampalataya, yung karapatan ng bawat isa na mamuhay ayon sa kanyang pananampalataya. Gamit po natin ang konstitusyon at ang batas. Ayan, napakaganda ng ating napag-usapan patungkol sa kalayaan natin sa konsiyensya. At in short, yung freedom of religion sa atin hong batas, no? Sa mga hindi ho nakapakinig ng kabuuan o sa mga gusto nyo hong makapakinig ng patungkol po sa usaping ito, i-send nyo po at i-share nyo po itong link na ito sa kanila dahil sigurado po tayo kami na marami po tayong matututunan ang mga nangangailang. Kaya huwag kayong aalis, babalik po kami ni Attorney Chona para ho sa isa pang napapanahong mga usapin at sa mga legal questions na aming sasagutin. Kaya babalik ko kami dito lamang sa inyong paboritong programa tuwing Sabado ng umaga, ang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Alright, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas at ngayon ay nasa huling segment na po tayo, ang blockbuster segment na Payo de Asunto, kung saan susubukan namin ni Attorney Chon ang sagutin ang inyo pong mga katanungang legal. Kaya't Attorney, pakinggan natin ang unang katanungan mula sa ating listener. Hello po, aksidenteng nabato ang anak ko ng kalaro niya sa ulo at isinugod sa ospital dahil sa laki ng sugat para matahi. Ano po bang pananagutan ng magulang ng batang naka-aksidente sa anak namin? Umabot po kasi sa 10,000 ang binayaran namin sa ospital at wala daw pera ang mga magulang ng kalaro ng anak ko. Salamat po. Ayan, so ito ay may kinalaman sa aksidenteng pagbato doon sa kanyang anak ng kanyang kalaro kaya nagkaroon ng ng sugat at ito ay ginamot, umabot ng 10,000 ang ginastos at syempre bilang magulang ikaw muna talaga ang gagastos diyan pero ang tanong niya meron bang pananagutan itong magulang noong kalaro ng aming anak na nakasakit sa kanya? Ako sinabi ho yan sa batas mismo na ang sa ilalim ho na atin hong civil code ay may pananagutang sibil, no? Civil liability o civil obligation ang mga magulang ng isa pong minor de edad na bata kung kanilang anak po ay nakasakit o nakapinsala ng ibang tao kahit ito pa ho ay isang aksidente. Yan po ay malinaw sa Article 2180, no? Ang sinabi, the father in case of his death or incapacity, the mother are responsible for the damages caused by the minor child who live in their company. So kahit aksidente po ang pangyayari, ay may pananagutan pa rin po ang mga magulang kung mapatunayan na sila po'y naging pabaya at sa kanilang pagbabantay at sa kanilang anak po at kung hindi naman ho nila naituro ng tamang asal sa kanila pong anak. So sa inyong pong situation at parang hindi yata kaya yung laki ng gastos, Oo, baka yes. pwede naman kayo makipag-ayos, no? Makipag-ayos sa inyo doon sa tao at hindi naman kinakailangan na magbayad ng cash. Baka naman pwedeng pagtrabahuhan sa inyo. Ano po? Kung ano pa ho, minsan community service, depende na ho yan sa inyo pong mapag-uusapan. Oo, kasi napakahalaga po na makonsidera natin talagang minsan nga aksidente hindi naman sinasadya kaya lamang dahil meron nasaktan talaga pong merong magiging pananagutan at in this case yung magulang kasi nga po una-una minor yung mga bata kaya Yeah. meron pong responsibilidad. Ngayon, ito attorney may connection din sa unang katanungan natin. Ito naman nakagat ng aso. Okay. So meron pong nakagat yung aso namin na isang 17-year-old. Kasi po, kumuha ng tanglad namin na nakaplant sa labas ng bahay or sa gate nang walang paalam. Ni hindi po Mm. nagtao po. Ayan. So walang paalam. So akala ko po random lang na tumatahol lang yung aso namin. Pero pag open ko po ng gate, diretso na po na kinagat niya yung bata.
Ngayon po, dinala namin sa ospital, private hospital, para naman po magkaroon na ng injection, malapatan ng lunas, ma-injectionan yung batang nakagat ng aso namin. Pero ngayon po, dinidemand ng mother ng bata na dapat po ay bayaran ko yung 8,000 plus na siguro yun ang halaga, injection, anti-rabies injection. Pero sinabi ko po na mababayaran ko lamang po ay 3,500 kasi po hindi naman nagpaalam yung anak nila nakukuha ng tanglad namin. So sa batas po ba, dapat po ba bayaran ko yung kabuuan o bagamat hindi po nagpaalam yung bata nung kumuha ng tanglad namin. So ito ngayon ang Nako. sitwasyon. Nako, i-lay down natin muna ang principle dyan. Ano? Ito po yung katulad ng kaninang kaso na pinag-usapan po Mm, natin na may responsibilidad po ang magulang sa kanyang anak. Lalo na po ang may-ari sa kanyang aso, sa kanyang pets. No? oo. At ito po yung tinatawag na vicarious liability ng ating batas, no? Kung saan ang siyang may-ari o may responsibilidad ang siya hong dapat magbayad doon po sa naatraso ng kanya pong anak o kaya ng kanila pong alaga, no? In this case, yung Mm, aso. Ano po, yung aso po, no? At ang liability po na to ay ang siyang may-ari, no? Nagkakaroon lang ng ilang exception katulad kung may yes. force majeure, katulad Mm-mm. ng unforeseeable events kaya nangyari yung Mm-mm. pangyayari o kaya naman nagkaroon ng fault yung injured party, kasalanan ng injured party. Ano po, at syempre hindi ho kayo dapat managot kung makasalanan po niya. Pero sa yaman ho ito, ang story ho kasi, nasa labas ho ng inyong gate yung kinagat po ng aso. At mukhang nung binuksan niyo po yan, ay marami hong pagkakataon na pwede ho sanang naitali, pwede hong Mm-mm. naikadena, o maaaring hindi pwede hong hindi napalabas ang aso. At ito ho sa kabila ng kumukuha po ng tanglad sa labas ho ng bahay ninyo, ay ito ho nasa labas na ng bahay ninyo at maaari ho sigurong he has legal rights naman na nandoon ho sa labas ng bahay bagamat hindi pwedeng kumuha ng tanglad. In sum, ibig sabihin, ganun pa rin ho. Pag-usapan nyo ho na lamang po ito bilang kapitbahay kasi Mm-mm. maaari hong sabihin ninyo na hindi naman sinasadya at ito naman ay aksidente lamang. At gusto rin po nating pagbigay alam sa ating mga kaagapay, please lang po na inyong ingatan din, i-secure niyo po yung inyong mga alagang Opo. aso. Dahil pag yan po ay nakakagat po ng ibang tao, nagkaroon ng injury, di ba, nasaktan, may pananagutan po kayo dyan bilang owner. Kaya wag po nating hayaan, na nagkalat lang yung mga aso, lalo na sa Yeah. daraanan ng mga tao na, sige, maaring neighbors natin din iyan, So pag-ingat po tayo riyan. So yan ang ating naging talakayan ngayong araw na ito. Kung hindi po nyo napakinggan ang ating naging kasagutan sa mga tanong na ating binigyan daan ngayon, pwede nyo pa rin balikan ito sa ating Facebook page, ang 702 DZS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC. At yung hindi pa rin ho namin nasagot ay yung po mga katanungan na ipinadala ay abangan nyo na lamang po ito sa mga susunod na Sabado. Sa mga may legal concerns, maaari po kayo magpadala sa amin po ng inyong mensahe sa aming pong Facebook page. Ngayon naman ay tutungo na tayo sa ating prayer time. Ama, makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong pong pagdamay, at sa iyong pong pagkalinga sa amin, Lord. We thank you that you are the God. You are the Father, Lord, na hindi ho nagpapabaya sa amin. Minsan, Lord, kami nakakalimot. Minsan, Panginoon, kami nangihina. Subalit, Lord, ikaw ay lagi na riyan para iligtas, palakasin, at Lord, kalingain, Panginoon, ang bawat isang iyong mga anak, Panginoon. Lord, we pray, Lord, ang bawat isa na inaabot po ng amin pong mga tinig ay inyo pong pagpalain at inyo pong encourage, Lord. Yung mga may mga dalahin, bigatin, Panginoong legal, Lord, mga problema, Panginoon, emotional, relational, Father, we pray that you will be the one, Lord God, to mend all wounds, Lord God, at ayusin, Panginoon, at bitbitin ang bigatin na ito, Panginoon, upang makita at maitanghal ang iyong kaluwalhatian at ang iyong pangalan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat po mga kaagapay sa mga tumutog sa radyo, sa online, via Facebook at YouTube, at sa Channel 185 sa Signal TV, sa pakikipagtulungan po ng GCTV. Kami pa rin po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica.
Po naman po si Attorney Chona Cruz Gonzales, at bago po tayo magtapos ay nais po nating parang shout out lang pa, Attorney, no, dahil sa ating mga katuwang sa ating Taguig Cares program ni Mayor Lani Cayetano, ang AGSTI, Alliance of God's Servants in Taguig Incorporated, at nais po nating pasalamatan ang kanilang chairman si Pastor Ador Corpus, ang apostolic team. Alam ba ninyo na Attorney, noong tayo nag-conduct ng isang equipping noong mga nakaraang Sabado, may mga lumalapit sa atin na sila ay nakikinig at taga-subaybay ng Tabas ng Batas at ng DZAS. Kaya po special shout out, nagpapabati po si Miss Sonia Fe Gonzales ng Christ International Fellowship in Makati, at ang kanilang pastor po ay si Pastor Gani King Kings. Maraming salamat po sa inyo lahat, at kami po ay inyong samahan sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung unawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.